So, yung mga ka-viewers, nilipat ko muna dito yung mga orchids. Dahil, kanina, diniligan ko sila. Tapos, binabad ko muna ng mga ilang oras lang. At, kailangan ko nang i-drain yung excess na tubig. Kagaya neto. Up, alalala. Ayan, baka mabali. Wait, move natin. Drain ko lang yung sobrang tubig dito sa paso. At babalik ko dito. Ayan. Ayan, tabi ko muna. Ito naman. Ayan siya. Excess na tubig. So, ganyan lang po kami mag-alaga ng orchids. Once a week lang po yung pagdidilig. At, ito naman. Medyo na-dry nga ito eh, oh. Kaya binabad ko muna ng ilang oras bago ko siya itapon yung excess na tubig. Siguro kulang sa potting mix to kasi parang ayun nakaangat lang siya, oh. Kailangan dagdagan ni Dadong yan. So yung lababo mamaya, bandian ko lang na yan ng mainit na tubig. Ayan. Ito parang mas maganda to kasi yung ugat niya, ayan, may bagong tubo. Medyo mahirap lang to tanggalin eh. Kasi nga, talagang sakto lang siya dito sa pot. Ayan. Hindi kasi siya pwedeng ibabad dahil masisira yung kanyang ugat. Mabubulok. Ganyan. Ayan. 6 lang naman na puno to. Up. Ayan. So, yung mga ka-viewers, naibalik na natin sila dito ulit sa pwesto nila. Ayan, oh. At, ito hindi ko alam kung magiging okay pa to sa sunod na araw kasi, you know, dry na yung dahon niya. At dahil dyan, ito po yung pang spray namin. Spray lang natin dito sa puno. Minsan yung mga ito, spike niya, ni-spray ko din yan. Ayan. Sana makapabulaklak din ulit kayo ng mga orchids kung meron na kayo sa bahay nyo. Kasi kami nung una nga, sabi namin baka hindi na ulit magkaroon ng bulaklak yung mga orchids. Pero tingnan nyo naman hanggang ngayon, 'di ba? Meron pa po siyang flowers at ang gaganda pa. So, yung mga viewers, yung gas ngayon 159.4. Dito yan sa Shell. Pero nadaanan po namin dun sa Petro Canada 159.9. At ayan nga. Ngayon ba ay ano? Yun. Dahil nga yung excise tax dito sa Canada ay suspended simula ngayon, April 20 hanggang September 7 itong taon. So, meron po siyang 10 cents na bawas kada litro dito sa gasoline.
Kaya may chance pa rin mag long drive. Oo, kaya pag nag-long drive kami, at least hindi ganun ka sakit sa bulsa, 'di ba? At ayan, magandang ano din 'to. Malaking tulong 'to para sa lahat kasi nga ilang buwan lalo na po magsa-summer, 'di ba? Uso yung road trip. At syempre, yung iba nasa bakasyon. At least kahit papaano makaless yan sa pamasahe, sa gas, especially. Diba? At ayun nga iniisip namin nung nakaraan, ako sabi namin paano na to pag nag long drive kami dahil mahal nga yung gas, sabi namin baka mas lalong lumaki yung magiging expenses namin sa gas. So buti na lang, ayun nga nag-announce na suspended muna yung excise tax dito sa Canada. So malaking ano yan, kabawasan din. Nung Feb pa ata kami nag-book ng hotel, tapos nung time na nag-book kami, mahal na siya. At ano, parang wala na masyadong available rooms dun sa hotel na binook namin. Kahit na nag-book ka na pala ng ano, Early. Dahil summer parang kasi yung mahal pa rin ang ano kasi puno yung rate nila. Kasi nga dun sa yung pupuntahan pa namin is South Dakota. So yung ano, yung place na binook natin ng hotel, saan nga ba yan? Rapid City? Doon ata. So yung hotel doon, chinek namin nung Feb pa. Parang halos mag-fully book na siya. Tapos medyo mataas nga yung rate. No choice kami. Kaya ayan, nag-book na agad kami. Kasi sabi namin baka pagdating ng time na pumunta kami doon at 'di ba yung wala kaming booking, mas mahirapan kami maghanap ng hotel. Yung target sana namin Yellowstone. Kasi Kaya may nga pinapanood silang series, 'di ba? Yan ba 'yun? Kaya nga lang hindi napanood ko lang. Kaya nga lang sa sobrang ano, sobrang mahal ng mga hotels. Mahal siya. That time nung nag-check. Nung nag-check nung magbubook na sana, no? Tsaka medyo malayo siya. Sa long drive. Car wash po kasi kami, kaya ayan. Gusto na pala yung tubig doon. So yun nga po, bakit kami nagre-rent a car pagka bumiyahe kami para pag nagkaroon ng aberya may ano kami, kumbaga hindi mahirap magtawag ng yung tulong ba, kasi syempre yung rental company yung mag-aasikaso ng halimbawa kailangan mo ng isa pang car dahil nagkaroon ng aberya yung car na ginamit nyo, hindi po kami mahihirapan. Tsaka isa pa, syempre hindi mangarag yung sasakyan mo, no, kung halimbawa Hindi pa naman nangyari sa atin. Pero syempre nakakaano din para makapahinga din yung sasakyan mo. At ilang beses na namin nga nagawa yung ganun na pagka nag-road trip kami, nagre-rent kami. At dahil nga grupo naman kasi tayo umaalis, kaya parang hindi ganun ka bigat. So ayun po, nag-share kami sa ano, sa rental ng sasakyan tsaka sa gas. Kaya yun yung ginagawa namin. Tsaka iba pa rin kasi na maayos yung sasakyan. Kaya ano, 'di ba? Tsaka kailangan natin ng medyo maliwan. Tsaka yung ano, yung tipong malinis talaga yung sasakyan. Kaya kung halimbawa yung ganito na iba biyahe mo, parang 'di ba na iba yung feeling na sa rental ano ka, company na sasakyan. Feeling mo parang maglo-long drive kita. Oo. Kapag ito yung gagamitin namin kasi, feeling namin parang dito lang din kami sa Regina mag-iikot. Unlike pagka sa ano, yung nirent namin yung sasakyan, kagandahan nun kasi, 'di ba? Sobrang linis ng sasakyan. Tapos alam mo yung ready for ano talaga, long drive. May ganung feeling, 'di ba pa, no? Parang excited. Ay nako.
Sana sa Pinas ganun din, no? Yung magle-less na rin ng price ng gas, ano? O sana bumaba na rin yung nakikita ko, may ano naman, may bawas naman sa presyo ng gas. Kaso lang, baka hindi pa enough para, diba? Para kumita yung, lalo yung mga bumabiyahe. Kasi sobrang bigat, biruin mo doble. Sabi nila na dati ay 5K puno na yung ano mo, yung sasakyan mo, pero sa ngayon kailangan mo ata ng ano, kailangan mo ng 10K para sa full tank. Alam mo saan ka kukuha ng 10K, no? Ay, naku po. Kaya pagka ng mga jeep, Nakikita ko yung mga biyahe ng mga driver, parang paputol-putol, tsaka hindi daw talaga nakakabawi. Yung dating kita nila na 500, parang naging 150 na lang, minsan 100. So, paano ka mabubuhay nun? No? sa gas lang. Oo, sa gas lang talaga mapupunta yung ano, inita mo. Masakit sa mata yung sikat ng araw. Kaya dito pagka summer, kahit hindi ako sanay na magsuot ng sunglasses, napapasuot din ako eh. Kasi delikado, baka mamaya makabangga ka ba? Pagka yung sisilawan yung mata mo, syempre hindi mo kita yung mga sasakyan, may mga tumatawid. Kabibes. Kumis ni Dodong yung Tim Hortons. Kape muna tayo mga kabibes. Hindi, nagiging ano ito. Parang bisyo na yung kape. Bisyo na daw to. Bisyo na to ang kape. Order namin dito, regular lang naman. Hindi kami nagdo-double-double kasi matamis. Nagle-less na kami sa sugar. At least kahit pa paano, diba? Pero bibihira na lang kami na Pag sa bahay kape. Yung sinasabi nila na simple daw yung buhay namin dito, pero bakit lagi kami nasa Teams? Ito na yung pinakamurang kapihan. Oo, mura lang po yung kape dito. Lalo na dun sa McDo, no? Yung McDo parang 1 something lang, diba? Yung McDo, mura na rin. Ito, parang $2. Almost $2 na yung isa. 170. Plus tax. Mga dos. Mahal pa rin yung Starbucks. Oo, yung Starbucks, bibihira po kaming makapunta ng Starbucks. Kahit nga, ano, hindi nga once a year no? Bibihira as in. Tsaka yung mga ibang coffee shop, hindi kami nagtatry. Ito lang kasi affordable siya. Pero hindi naman ibig sabihin na affordable. Araw-araw kami nandito. Sarap. Sarap ng kape. Para sa akin kasi, parang iba yung pait nito. Kasi dun sa Kumpara mo McDo. Yung McDo, feeling ko nga, medyo hindi siya ganun kapait. More on ano siya. Parang ma-cream. Parang Masarap naman, kaso lang yung pait niya, parang mas matapang yung dito. Para sa amin pero hindi ko lang alam sa panlasa niyo, diba? Hindi siya panlasa ng tao. Depende sa panlasa nga ng tao. Merong iba na gusto nila mapait, yung iba gusto nila yung medyo mild lang. Ito po yung pastry namin ngayon. Masarap to. Herb and garlic. Madalas naming order dito yung bagel. Pero ngayon, parang na-miss namin to. Ang tagal nang hindi namin na-order to.
Gising ka na? Gising ka na? Nakagising kasi yung kape, diba? Ito na po yung date namin lagi ni Dadong, coffee shop. Sobrang mura ka ng date natin pa, no? 10-10 lang to, oh. Simpleng pagkakape namin. Masaya na kami. Hindi kami yung tipong pupunta sa mamahaling kainan. Bibihira po kami makapunta sa ano, sa medyo classy na kainan. Pag may okasyon lang. Pero usually, yung ano namin, banding namin dalawa, ito kape. Sampu-sampu, sulit na, di ba paano? Dito kasi. Yung buhay dito, cycle lang. Pagising sa umaga. Hatid sa bata kung may pasok. Katulad dito, maganda yung panahon. Dadaan. Or day off. Pero hindi everyday. Minsan lakad-lakad sa park. Madalang. Madalang. Kasi dito kasi sa amin, kahit na maaraw, malamig ang dampin ng hampas ng hangin.